Si Evan ay bagong lipat sa isang maliit na apartment building sa gitna ng lungsod. Tahimik ang lugar, mura ang renta at halos walang ibang nakatira. Hindi niya alam na bago pa siya, may nangyaring kakaiba sa loob. Bakas lang ng kakaibang presensya ang naiwan sa apartment unit. Habang inaayos niya ang kanyang gamit, napansin niya ang sobrang katahimikan. Ang tanging tunog na naririnig niya ay ang mahinang hangin sa bintana at malayong ingay ng trafiko sa kalsada. Pero bigla na lamang may narinig siyang mahina at malabong bulong. Evan. Napatingin siya sa paligid, ngunit walang ibang tao. Iniisip niyang pagod lang siya sa paglipat. Pinilit niyang magpatuloy sa pag-aayos. Ngunit habang inilalagay niya ang mga gamit sa estante, muling narinig ang bulong. Ngayon ay mas malinaw at may pagmamadali. Tila ba nagpapahiwatig ng isang babala. Evan, huwag kang lilingon. Parang may lamig na hangin na dumampi sa batok niya at ang bawat paghinga niya ay parang tumitigil sa takot. Tinangkan niyang baliwalain ang lahat, ngunit sa bawat segundo na lumilipas ay lalong lumalakas ang naririnig niyang bulong mula sa kusina, sa banyo at sa hallway. Hating gabi, sinubukan niyang matulog ngunit hindi niya magawa. Ang ilaw ay kumukutitap at bawat tunog ng sahig ay lumalakas sa pandinig niya. Ang bawat hakbang na tinatahak niya sa hallway ay may kasabay na bulong, parang sinusundan siya ng isang hindi nakikitang nilalang. Napatingin siya sa isang sulok ng apartment at doon niya nakita ang malabong anino ng babae. Parang memorya lang, hindi malinaw, hindi niya mawari kung alaala o totoo. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok at ang lamig ay bumabalot sa buong katawan niya. Ang hallway ay tila humaba sa dilim at mula sa dulo may isang anino na unti-unting lumilitaw. Malabo, parang usok, may mukha pero walang katawan. Kasabay nito, sabay-sabay na bulong. Sumama ka na. Hindi ka nag-iisa. Parang hinihila siya ng hangin mula sa loob ng apartment at bawat galaw niya ay may kasabay na yabag at bulong. Parang bumagal ang oras para kay Evan. Ang bawat segundo ay nagiging minuto at ang dilim ay tila lumalapit sa kanya. Sa tabi ng bintana, muling natanaw niya ang malabong anino ng babae. Bakas lamang ng dating nangyari sa apartment unit. Ang bawat paghinga ay naririnig niya at bawat anino ay gumagalaw ng mas malapit. Hindi niya alam kung ito ba ay memorya o isang kababalaghan, pero hindi na niya kayang manatili sa loob. Tumakbo siya palabas ng unit, iniwan lahat ng gamit. Sa labas, tahimik ang kalye, ngulit bago tuluyang makaalis, narinig niya ang pinakamatinding bulong direkta sa isip niya. Huwag kang lilingon. Kami ay laging narito. Ang apartment ay nanatiling tahimik, ngunit bawat oras ay naghihintay para sa susunod na makakarinig. Lilingon, kami ay laging narito. Pero ang tanong, sino ang unang nakinig?